Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Paula, taga rito sa Negros Occidental. At magbabahagi ako ng kwentong nangyari sa aking pamangking tawagin po nating Toto, na anak ng aking ate. Nang mga panahong yon, magtatatlong taong gulang pa lamang ito. Masayahing bata itong si Toto at hindi rin po sakitin. Alagang-alaga ito ng ate Paula ko. At mula sanggol hanggang lumaki na nga ito, ay sagana ito sa iba't ibang bitamina para sa mga bata. Dahil nga roon ay lumaking masigla at palangiti yung bata. Lalo na kapag sa mga kakilala nito. Paminsan-minsan din kahit na hindi nito kakilala yung tao, ay nginingitian pa rin po nito at minsan ay lalapit pa upang makipaglaro. Noong una ay wala namang problema yung bagay na yon kay ate. Lalo na sa isip nito ay mabuti nga raw na hindi mailap sa tao yung bata. Pero paglipas ng mga araw, may ilan sa mga kababaryo ni ate yung nagsasabi sa kanya na wag niyang hayaang masana yung bata na lumapit sa mga hindi nito kakilala. Malayo raw kasi sina ate mula sa aming baryo, gayong pinili nilang bumukod na magpamilya. Dahilan daw po kasi ng mga kababaryo ni ate ay maaring manganib si Toto kapag magpatuloy yung ganong bagay. Ipinagtataka nga ni ate noon kung paanong manganib yung bata, gayong wala namang dahilan para mangyari yung bagay na yon. Hinayaan na lang niya yung mga kababaryo nito kapag may sinasabing mga ganoon, dahil hindi rin niya maintindihan kung ano nga ba yung ibig nilang sabihin. Hanggang isang beses nga po noon, abala si ate sa pag-aasikaso ng merienda ni Toto. Hindi nito na malayang nakalabas na pala yung bata sa kanilang bahay. Nagulat na lang siya nang may narinig siyang sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. At dahil kinabahan siya, dali-dali rin siyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung sino nga ba yung sumisigaw. At noong nasa labas na ito, napag-alaman niyang isa nga yun sa kanilang mga kababaryo. Hindi naman kalayuan yung bahay ng kababaryo nilang yon sa bahay ni ate. Kaya't iniisip niyang baka may kailangan lamang ito. Noon lang napansin ni ate na hawak-hawak pala nito si Toto, na nasa likuran lang nito nagtatago. Lumapit naman si ate sa kanila at tinanong kung ano nga bang problema. Kinuha niya rin si Toto na noon ay nakangiti na rin kay ate. Nang magsalita naman yung kababaryo ni ate, ay nagulat ito sa kanyang narinig. Ayon dito, nakita raw nito si Toto na may kausap na isang matandang lalaki. Gusgusin raw ito at halatang hindi nakatira sa kanilang baryo. Nilapitan nga raw niya ito at kinuha si Toto gayong hawak-hawak ng matandang yon yung bata. Nakangiti raw ito ng todo at halos ilapit sa katawan nito yung bata. Ang labis pa nga raw na nagbigay ng takot sa kababaryo ni ate ay nang mapansing tila inaamoy-amoy ng matanda yung bata habang panay daw yung paglunok nito ng laway. Nang makuha nga raw nito yung bata sa matandang lalaking yon, ay nainis pa raw ito sa kanya at dali-daling umalis. Napailing na lamang noon si ate at sinabihang hayaan na lamang yon. Wala namang nagawa yung kababaryo ni ate noon, kaya't umalis na lang din po ito. Pero bago ito tuluyang nakalis ay sinabi pa nga nitong bantayan yung bata at hindi dapat hayaan sa mga hindi nito kakilala at baka ikapahamak raw niya ito. Nagtanong pa si ate kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin at ikinagulat naman ito yung naging tugon sa kanya ng kanyang kababaryo. Ayon dito, baka maaswang daw yung bata at may hindi magandang mangyari kung sakali. Bigla namang kinabahan noon si ate, pero hindi naman siya naniniwala sa mga ganon. Tumango na lamang siya noon, kaya't umalis na rin yung kanyang kababaryo. Mabilis rin silang pumasok ng kanilang bahay. Kinagabihan naman noon, labis yung pag-aalalang nararamdaman ni na ate at kuya. Nagkaroon kasi ng lagnat si Toto sa hindi nila malamang dahilan. Bigla na lang tumaas yung temperatura ng katawan nito habang ito ay nakahiga. Mabilis namang nilapitan ni na ate yung bata
at napag-alaman nga nilang may mataas itong lagnat. Dali-daling pinunasan ni ate ng malamig na tubig yung bata hanggang sa paunti-unting bumaba yung lagnat nito. Binantayan naman nila ito hanggang sa tuluyan nang kumalma yung bata sa kanyang panginginig na dulot ng mataas nitong lagnat. Nagkwento rin si ate sa kanyang asawa tungkol sa matandang lalaki na nakita nga ng kanilang kababaryo na kasama raw ng bata. Sabi naman ni kuya kay ate, mas maiging ang wag nilang hayaang lapitan ng mga taong hindi nila kakilala yung kanilang anak. Dagdag pa nga ni kuya, mabuti ring ganoon yung gawin nila at nang mailayo nga yung bata sa kahit na anumang kapahamakan. Sumang-ayon naman po noon si ate dahil napapaisip din siyang baka may kinalaman nga yung matandang yon sa pagkakaroon ng lagnat ng bata. Nang masiguro nga nilang maayos na rin si Toto, ay nagpahinga na rin sila. Kinaumagahan ay nawala naman yung lagnat ng bata, kaya't naging kampante ulit sila ate. Hindi na nga lang niya hinayaan si Toto na maglaro sa labas ng kanilang bahay. At baka kung saan pa nga ito magpunta. At meron na namang lumapit na hindi nito kakilala. Nasa bahay lang nila naglalaro noon yung bata, habang si ate naman ay abala sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa lumabas nga ng bahay nila si ate dahil may isasampay lang ito sa may sampayan. At saktong paglabas nito, may nakita siyang matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatanaw ito sa kanilang bahay na parang nagbabantay sa paglabas ng bata. Nang makita nga nito si ate, ay mabilis rin po itong naglakad palayo. Nangunot na lamang yung noo ni ate noon dahil sa kinilos ng matandang lalaking yon. Naalala niya yung matandang sinasabi ng kanilang kababaryo, kaya't naisip niyang baka yun nga yung matandang tinutukoy nito. Hindi na ito pinansin pa ni ate. Gayong tuloy-tuloy at walang lingong umalis yung matanda hanggang sa mawala na nga po ito. Kinagabihan ay muling inapoy ng lagnat yung bata. At dahil doon, muli na namang nag-alala si ate. Muli niyang pinunasan ng malamig na tubig yung bata at minatsagan kung bababa pa ba yung lagnat nito. Pero makalipas yung halos 10 minutong pagpunas ng malamig na tubig kay Toto, ay walang pagbabago sa temperatura ng katawan nito. Hindi na lamang tinigilan ni ate yung kanyang ginagawa kay Toto. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang makarinig sila ng malakas na pag-atungal ng baka. Nagkatitigan sina ate at kuya nang marinig nila yon. Nagtaka raw sila kung kaninong baka yung may gawa nun. Gayong gabing-gabi na nga rin. Napagpasahan pa ni kuya noon na sumilip sa may labas ng kanilang bahay. Ngunit wala naman daw siyang nakita. Nagmatsyag pa sila sa kanilang paligid hanggang sa muli na namang umatungal yung baka. Batid ni na ate at kuya na malapit lang yon gayong malakas nga yung kanilang pagkakarinig dito. Sa pagkakataong yon, muling sumilip si kuya sa may labas ng kanilang bahay. At sa hindi kalayuan nga ay meron siyang napansing tila kumikinang na bagay. Tinignan raw niya yon ng mabuti at walang ano-ano. May napansin pa raw siyang 2 bilugang bagay na nagbabaga. Kinabahan si kuya at mabilis na naglihis ng tingin. Nang muli niyang tignan yung bahagi kung saan nga niya nakita yung kumikinang na yon, na parang 2 nagbabagang bagay, ay naroroon pa rin daw yon at hindi gumagalaw. Lumayo si kuya sa bintana at sinabihan si ate na wag iwan yung bata. Ginawa naman daw ni ate yung sinabi ni kuya. At lumabas na nga ng bahay si kuya at iniwan si na ate. Hindi man lang daw nito sinabi kung ano nga ba yung gagawin niya doon. Nang wala na ito, narinig ni ate yung magkakasunod na pag-ungol ng bata. Nanginginig na rin po ito kaya't hindi rin niya alam yung kanyang gagawin. Sinubukan niyang kargahin ito at yakapin, ngunit hindi nawawala yung panginginig ng bata. Mas umaapoy pa yung lagnat nito, na talagang napakainit daw ng katawan nito. Sinubukan ni ating tumayo habang karga si Toto,
Sumilip ito sa bintana upang alamin kung ano nga bang ginagawa ni kuya sa may labas ng kanilang bahay. Noong una ay hindi raw niya ito nakita. Ngunit kalaunan ay napansin niya si kuya na tila may sinisigawan sa isang madilim na bahagi. Tinignan nga ni ate yung bahagi kung saan nakatingin si kuya. At doon nga ay napansin niya na tila may nakatayo roon. Nanlaki nga yung mata ni ate nang makitang may kumikinang na bagay sa parting yon. At nagulat pa nga yung aking kapatid nang paunti-unti raw ay may natatanaw siyang dalawang mapupulang bagay. Ganun nga yung sitwasyon. Nang mapansin itong umaatras si kuya habang may kung anong lumalapit sa kanya, hindi mapigilan ni ate yung panlalaki ng kanyang mga mata nang makita yung isang baka na kulay abo. Kakaiba raw yung bakang yon kumpara sa ibang baka dahil sa kulay at laki nito. Mas malaki pa kasi yon sa ordinaryong baka. Nawala na rin yung kung anumang bagay na kumikinang na nakita nito. At tanging yung mapupulang mga mata na lang ng bakang yon yung kanyang napapansin. Nakita pa rin niya itong lumingon sa gawin nila. Kaya't bahagya nga raw siyang napatras. Lalo pang nanginig yung bata dahil doon. At umungol na animoy may masakit itong nararamdaman. Nagulantang na lang si ate noong marinig na sumisigaw si kuya. At sinubukan niyang atakihin ng kanyang dalang itak yung bakang yon. Mabilis daw yung galaw ng baka na talagang hindi ordinaryo. Nakakarindi daw yung pag-atungal na ginagawa nito na nagbigay din ng paninindig ng balahibo sa aking kapatid. Ungol pa rin ang ungol yung bata habang atungal naman ang atungal yung bakang yon. Maging si kuya ay hindi nagawang umatake. Gayong napatakip na lang daw ito sa kanyang tenga. Dahil doon ay nagkaroon naman ng pagkakataon yung bakang atakihin si kuya, na noon ay nakaluhod na rin daw sa lupa. Nagawa nga nitong suwagin si kuya para tumilapon ito. Hindi pa man siya nakakabangon ay muli raw siyang sinuwag ng baka. Kinagat pa raw ng baka si kuya at saka kinakaladkad raw siya nito. At yung matindi pa ay matutulis daw yung ngipin nito na bahagya ng bumabaon sa kanyang braso na pilit naman niyang pinaglalabanan. Nang ibalibag nga siya ng bakang yon ay nabuwal siya sa lupa. Hinayaan siya nito at tumakbo raw ito patungo sa direksyon ni na ate. Lumayo naman si ate sa bintana ng kanilang kwarto. Lalo pang nanginginig at napapaungol noon yung bata nang lumapit yung baka sa kanila. Nang banggain nga raw nito yung bintana na parang isang bakang nagwawala na halatang hindi normal. Mabuti na lang at hindi kaagad yun nasira. Hindi naman magawang makabangon kaagad noon ni kuya dahil sa ginawa sa kanya ng baka. Dahil doon ay labis ngang natakot si ate na baka kung ano pang gawin ng hayop na yon. Ganun nga raw yung sitwasyon nang makarinig sila ng sigaw. Napalingon din noon yung baka sa sumisigaw, lalo na't naghamon daw ito sa kanya. Laking pasalamat ni ate noon dahil yung kababaryo nila yon na nakausap rin niya noon. Kasama raw nito yung kanyang asawa at meron pang dalang panlaban sa nilalang na yon. Parang nagalit daw yung hayop na yon at sinubukan pang sugurin yung dalawa. Pero hindi daw nito nagawang itulad yung dalawa kay kuya dahil tila may alam daw yung lalaki sa pakikipaglaban sa aswang na hindi gumagamit ng kung anumang armas. May sinisigaw raw itong mga kataga. Paulit-ulit daw niyang binabanggit yon na parang sa wikang Latin. At imbis na atake na sana yung hayop na yon, ay bigla raw itong napatigil na parang biglang natakot. Hanggang sa unti-unti raw itong umaatras habang papalapit yung mag-asawang yon. Patuloy pa rin daw yung pagsigaw ng animoy salitang Latin ng lalaki, habang yung hayop naman yon ay patuloy na napapatras. Hanggang sa wala na nga raw itong nagawa at mabilis na raw itong tumakbo palayo, na parang natakot sa mga buhay na salitang binabanggit ng lalaki. Walang tigil pa rin daw yung panginginig ng katawan ng bata.
Pero nang matanaw daw ni ate na naglaho na nga sa dilim yung hayop na yon, ay tumigil na rin daw yung panginginig ng katawan ng bata. Napahugot na lamang daw ito ng malalim na hininga at saka ito nawalan ng malay. Napagulgol na lang sila ate noon dahil sa kaba at pinilit daw nilang gisingin yung bata. Pero nang pulsuhan daw nila ay meron pa naman itong pulso. Talagang nanghina lang daw ito sa mga nangyari dahil malamang sa pang-aaswang na ginagawa sa kanya. Pagkadating daw ng mag-asawa ay agaran nilang tinignan yung lagay ng bata. May kung ano daw na inuusal yung lalaki noon. Tapos may kinuha daw itong lana sa kanyang bulsa at pinahiran daw niya yung tiyan ng bata. Pinahiran din daw niya yung noo pati yung mga palad at talampakan, na parang gumuguhit daw siya ng krus habang ginagawa yon sa palad at talampakan at noo ng bata habang patuloy yung kanyang pagdadasal. At mga ilang sandali lamang ay nagkamalay naman si Toto. Pagod na pagod po yung bata noon at walang kaalam-alam sa mga nangyari. Ang sabi lang daw nito ay nawala na yung pamimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. At yung panglalamig na hindi rin daw niya maipaliwanag. Ayon pa sa lalaking tumulong kila ate. Takot na takot daw yung aswang dahil meron siyang alam na mga buhay na salita. Ayon pa sa kanya, hindi naman daw sa albularyo talaga. Pero kahit papano ay may pinamana raw na mga kaalaman sa kanya yung kanyang lolo. Pinayuhan din nito sila ate na manghingi ng tulong sa totoong albularyo. Bagay na ginawa naman nila ate at magmula nun ay wala na ring aswang na umistorbo sa kanilang buhay. Pero syempre, hindi po agad nawala yung takot na kanilang naramdaman dahil sa mga nangyari. Marami rin talagang nangyaring hindi nila malilimutan. Pero mabuti na lang at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat po.